Paano nga ba natin malalaman kung ready na ang ating bagong aquarium mag-accommodate ng mga isda? As you can see, yung nasa babang aquarium is already cleared out, pero yung nasa taas is medyo cloudy pa. And ang reason kung bakit cloudy pa yung nasa taas na aquarium ay bacteria bloom. Kaya siya mukhang malabo ay dahil sa pagdami ng mga bacteria nang walang nagkokontrol na beneficial bacteria. Bago tayo magpatuloy, yung isang aquarium na nasa baba ay yung nabasag. And then naisipan ko na rin magpagawa pa ng isang aquarium which is yung nasa taas. Sayang din yung pwesto na pwedeng paglagyan ng mga isda na pwedeng makita ng ating mga visitors. Nga pala, sabay ko lang sinycle tong dalawang aquarium. Mas mabilis lang na cycle yung nasa babang aquarium kasi ang ginamit ko dito ay yung filter na ginagamit ko doon sa Blue Tab before. Since marami ng good bacteria na nakatira doon ay mas mabilis nyo na control yung mga bacteria bloom. And also, kumuha rin ako ng white disposable filter at dito ko siya piniga-piga para malipat natin yung good bacteria na nakatira dito sa ating cycle tank papunta dito sa ating newly set up. Iga-piga ko lang yung white disposable filter na galing dito sa ating cycle tank kasi doon natatrap yung mga poop. And then yung mga poop ay yung pagkain ng ating good bacteria. So kung nandoon yung mga pagkain, of course nandun din nakatira yung mga good bacteria. So by squishing the good bacteria, mapupunta siya doon sa substrate natin and then doon na sila maninirahan kung saan mangyayari ang detoxification. And the reason kung bakit cloudy itong nasa taas na aquarium kasi ang mga ginamit kong substrate dyan ay mga bago pa. Kaya naman hindi pa enough para makontrol niya yung pagdami ng mga bacteria. Pero naglagay na rin ako dito ng mga substrate na galing dun sa ating cycle tank. As you can see, this one ay galing dito sa ating cycle tank na nandito at pinalitan natin ng bagong substrate. Of course, ginawa ko rin yung ginawa ko doon sa unang aquarium na nasa baba. Nagpiga-piga rin ako dito ng white disposable filter para matransfer natin yung good bacteria na nandoon sa isa pa nating cycle tank. So, both of these two aquariums are currently cycling for around 4 hours now when I take this video. Nga pala, dito sa ilalim na aquarium, naglagay na rin ako ng dalawang test fish. And the reason kung bakit ako naglalagay ng dalawang test fish is mas madali silang i-quarantine kung meron mang problema. Kasi normal naman sa isang bagong tank ang magkaroon ng white ick, red spot, dahil isa yon sa mga syndrome ng mga newly set up. Bukas natin malalaman kung magkakaproblema ba. But as of now, I think mukhang okay naman sila kasi nagsuswim around sila. One way to know kung stress ang isang isda ay hindi sila malangoy. Pero wag kang mag-overthink kasi minsan pag malamig hindi talaga sila active. So ayun, balik tayo sa topic. Kapag ang aquarium mo is medyo cloudy pa, ibig sabihin hindi pa siya ready mag-accommodate ng mga isda, at kapag cleared out na, okay na siyang maglagay ng isda as a test fish. During this time, kailangan natin i-monitor yung isda or yung test fish natin kung magkakaroon ba sila ng problema. After 24 hours, kung wala, edi pwede na tayo magdagdag pa ng mga isda. So, nakalipas na ang 6 na oras and nag-clear out na rin yung nasa taas na aquarium. Sobrang effective talaga ng gantong diskarte. Kaya naman pag may mga aquarium ka na cycled na, hindi na mahirap mag-cycle pa ng panibagong aquarium. And kung may mga tanong ka pa regarding fish keeping, just comment down below and I will be answering that with a video. Super excited na ako matapos tong setup natin para naman makapag-accommodate na tayo ng mga visitor ulit. Kasi marami akong tinanggihan kasi nga medyo magulo pa yung setup ko before at hindi rin nila may enjoy yung time nila dito sa ating setup. But this Monday, I will be able to accommodate visitors kasi tapos na natin macycle yung aquarium natin na bago. Then, nililipat ko lahat ng mga ginugroom ko na rancho doon sa ating Blue Tab. I mean sa ating swimming pool. Then, yung mga oranda naman nandun sa swimming pool, ililipat na atin dito sa ating mga aquarium. Para naman pag may mga visitor tayo, ang makikita nila is yung mga for sale natin at hindi yung mga ginugroom natin kasi hindi rin naman for sale yon. And I think that's all for today's video. Super excited na talaga akong matapos at makapag-quiet time na dito with my Bible in here. Enjoy my coffee in here. And plus, makapag-accommodate na rin ako ng mga visitor without giving them a hassle na sobrang masikip yung space like before. And I think that's all for today's video. Kung nagustuhan mo to, you give me a like and you can follow me as well. Thank you guys for watching and see you on the next one. Bye!